Opo, tama ka. Pinya. Pinya. Medyo maliliit na nga yan yung napanguha namin kasi ilang beses na rin yan siyang bumunga. Kaya sabi ng nanay ko, yung nakuha ko, itira-tira na lang. Sakto naman na nahinog na rin. At ito nga yung tamang pauwi na sana kami ng nanay ko. Nakita ko naman ito, yung mga saging na pwede nang tibain. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa itong nanay ko. Baka maunahan na naman siya ng aming mga kapitbahay na nag-i-inspeksyon ng kanyang pananim. Sabi ko nga sa kanya, sa nanay ko, kunin niya na lahat ng makukuha ng mabibitbit namin. Kasi pagka siya lang daw mag-isa na pumupunta rito at wala siyang kasama, hinahayaan niya na lang. Kaya ito, nandito ako para gawin niyang tagabuhat. At okay na rin yun dahil nga magbe-birthday siya bukas, ipagbibigyan ko na siya. Buong akala ko nga, tapos na yung aming pag-iikot-ikot dito sa kanyang munting farm. At yun nga guys, lumabas pa yung nanay ko, magtatanim pa raw ng buto ng sitaw. Abay talaga naman, yung pauwi ka na lang, magtatanim pa rin. Sige na nga lang, pagbibigyan na natin at marami naman tayong iuuwi na pinya. Panay nga hanap-hanap ko dyan guys ng pwedeng ibigay doon sa kapitbahay namin. Yun doon sa kabilang side guys na malapit dito ngayon. Kasi nakikita nila kami na nangunguha dito. So mag-iwan nga raw yung nanay ko ng pinya. Kaya yan, naghanap-hanap na nga siya. Umuha na rin pala ako dyan ng mga gulay-gulay sa paligid na pwede nating ihalo doon sa mga gulay na para kayaya. Alam nyo naman yung bulinggit natin, talagang tinitrain na natin sa pagkain ng gulay. Hindi pwedeng maarte ha. Kaya kailangan kumain ng gulay. Medyo nasasanay na siya guys sa atin. At tara, samahan nyo muna ako. Itong nanay ko nga pala, ginutom na rin. At kita nyo naman, kinain na yung saba na saging na dala-dala natin kanina. Habang yung kanyang mga alaga nakatunga nga rin sa kanya at ito pagod na pagod. Akala mo naman mga pagod talagang totoo pero mga busog yan. Katatapos nga lang pakainin ng nanay ko ng sapal ng nyog. Alam nyo yun yung dala ko kanina na nakasako. Para talaga yun sa kanila. At ito nga nakita ko na rin yung mga kangkong pala. At hindi na rin natin yan pwedeng kunin dahil marami tayong kangkong na nandun sa loob ng bakuran. Abay, nagpahabol pa nga ito yung nanay ko. Kukuha pa raw kami doon ng langka sa kabilang side. Talagang pinahihirapan niya yung kanyang paboritong anak. Gusto pa nga guys, iikutin pa namin yung mga tambo na nakikita niya doon sa kanyang mga tanim. Abay, hindi ko na kaya yun guys. Sabi ko nga, ipagbalik na lang namin. At kung mawawala yan, sige na lang, ibigay na lang sa kanila. Total naman, marami naman akong dala ngayon. At itong nanay ko guys, marami naman niyang pwedeng igulay dyan. Talagang buhay na buhay yung nanay ko sa mga gulayan niya. At ito nga, tingnan nyo guys. Kanina nagrereklamo yung nanay ko na medyo masama raw ang pakiramdam niya. Pero nung nakarating dito sa kanyang farm, sa kanyang munting mga taniman, ayan, halos nawala na nga at pinagpapawisan na siya. Thank you Lord na lang. At nawala na raw yung kanyang sakit. At ito nga guys, niligpit ko na. Ito yung aking mga daladalahan dyan. Samahan nyo muna akong lagay natin dito sa aking malaking lalagyan ng ating pwedeng iuwi dun sa bahay. Tara guys. At ito nga pala, may dala pa akong saluyot dyan. May talagang hindi makakalimutan. Masarap kasi yan siya pag sa ginisa. At talagang yummy-yummy yan, saluyot. Pasensya na kayo guys, ako'y talagang mahilig sa damo. Siguro nga minsan naiisip ko, siguro kamag-anak ko yung kambing. Talagang mahilig ako guys sa gulay. Buti na lang malakas ang resistensya ko ng dahil dun. At isa pa sa pinag-iisipan ko guys ng malalim, siguro nga kasi yung kambing is takot sa lamig, takot sa tubig. Abay talaga naman, parang ako yun Ops, huwag kayong green-minded, may pagka-similar lang. Ito nga pala yung kamote na nahukay ko kanina. Kamote yan na ating ilalaga. Lulutuin natin yan. At may mga kasama pa nga yan. Sabi nga ng nanay ko, isakto lang ang aking kunin. Baka mamaya masayang lang. Kaya sakto lang kinuha ko guys. Sakto lang sa amin na makakain namin ni nanay. At ito nga yung nanay ko, tingnan nyo. Naghahanap na naman siya ng kanyang gagawin. At talaga namang papahabol pa. Ganito rin ba kayo sa bukid? Maraming mga binabalot-balot. Tingnan nyo nga. Parang walang kapaguran at sinasamantala pa. Nakasama ako. Abay talaga naman. Sige na nga at pagbibigyan na lang natin kung anong gusto niya. Total naman, i-birthday niya bukas. Kaya siguro, ginagawa niya na lahat ng gagawin niya ngayon at bukas, mag-i-enjoy siya.